po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakaganda ng araw na ito sapagkat hindi lamang natin ipinagdiriwang ang Pasko ng muling pagkabuhay, kundi ngayon din ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng mabathalang awa ni Jesus. Mabathalang awa sapagkat ito ang siyang pinagmumulan ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang pagiging Diyos. Ang pagdiriwang natin ngayon ay hindi lamang isang okasyon, kundi isang paanyaya, isang imbitasyon na maranasan din natin ang walang hanggang awa ng Diyos. Kung kaya nga po inilarawan ng kanyang awa bilang karagatan, the ocean of mercy, ibig sabihin walang sukat. Ibig sabihin marami, nangangahulugang hindi nauubos. Ang mabathalang awa ng Diyos ay isang debosyon na nakaugnay kay Sister Faustina Kowalska, isang Polish nun na pinagkalooban ng larawang ito na iniutos ng Diyos upang kanyang ipinta. Sa tulong ng yumaong St. John Paul II, pinalaganap ito sa buong simbahan. Kaya't sa pamamagitan ng dalawang haligi ng simbahang ito, pinapaalalahanan tayo, hindi napapagod ng Diyos sa kanyang pagpapatawad. Sadya lamang tayo ang sumusuko, napapagod, lumapit at humingi ng kanyang awa. Kaya ngayong umagang ito, sa pagdiriwang natin na mabathalang awa ng Diyos, ano ang siyang ating dapat babaunin? Una, lagi natin pakakatandaan na dumarating si Jesus kahit ang mga pinto ay nakapinid. Sabi sa Ebanghelyo, ang mga lagad nakakulong. Bakit? Dahil sa takot. Takot na mangyari sa kanila ang nangyari kay Jesus. Nakakulong sapagkat nagtatago. Nakakulong sapagkat punong-puno ng hiya o guilt. Bakit? Habang unti-unting nakikita ng kanilang mga matang pinahihirapan ng Panginoon, iniwanan na si Jesus sa gitna ng pinakamahigpit niyang laban. Pero anong ginawa ng Panginoon? Mauunawaan natin kung sa unang pagkakataon na makakaharap niya ang kumpletong mga alagad, mauunawaan natin kung galit ang mamumutawi sa kanyang mga labi. Maintindihan natin si Jesus kung sasabihin niyang bakit pa magbabalik. Pero hindi siya dumating upang manumbat. Hindi siya nagbalik upang magalit. Sa katunayan, ang unang mga salitang namutawi sa kanyang mga labi, sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, ganito daw po yung awa ng Diyos. God's mercy meets us where we are. Dumarating ang Diyos kahit po sarado yung ating puso. Dumarating ang Diyos hindi upang tayo ay kanyang husgahan, pagalitan, kundi dumarating ang Diyos upang tayo ay kanyang hilumin. Hihilumin tayo ni Jesus hindi lamang sa kanyang kapangyarihan, kundi hihilumin ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kapayapaan. Kaya nga kung mapapansin ninyo, ito po yung bagay na kailangan ng bawat isa sa atin, ang kapayapaan ng Diyos. Kaya sa bawat pagdiriwang ng misa, ito palagi yung biyayang hindi lamang natin hinihingi. Ito rin yung biyayang inaasahang ipagkakaloob natin. Kaya alam niyo mga minamahal ko mga parishioners, kung meron pong kahit isang bagay po na pwedeng take away o baunin sa pagdiriwang na ito, yung biyayang kapayapaang malayang ipinagkaloob sa atin, huwag naman natin ipagdamot. Anong ibig ko pong sabihin? Mamaya pag po peace be with you, tayo po mga Katoliko, napakadamot. Mamaya po pag peace be with you, talagang ipahayag natin ang kapayapaan sa bawat isa, iikutin ko pa yan. May mga tao po magsisimba mamaya, siguro yung ating SOCOM, ikot yung camera para makita ko sino yung mga madadamot. Sa peace be with you, mamaya ganyan yun, Natatawa kayo, mamaya po, siguro yung SOCOM, Ipan natin yung camera, tingnan natin sino yung mga napakadadamot. Mano lang bang
tignan yung katabi. Mamaya po, parang yung mga aso dun sa sasakyan, sa taxi, yung ganon lang yung ulo. Totoo, mamaya po siguro yung SOCOM. Siguro ma'am, sabihin natin yung SOCOM para makita po natin yung mga madadamot. Natatawa kayo pero yan po isang malungkot na katotohanan. Malaya, libreng pinagkaloob sa atin, pero ayaw nating ibigay. Kaya nga po siguro naisip ko, kaya siguro mailap yung kapayapaan sa atin. Pansin ninyo, kahit araw-araw hinihingi natin, kahit araw-araw binibigay sa atin, kahit kapag may birthday, wini-wish natin, bakit mailap yung kapayapaan? Kasi ang damot natin. Yung simpleng kapayapaan nga po sa misa, hindi natin kayang ibigay, paano pa ito may sasabuhay? At yun po yung unang aral ng mabathalang awa ng Diyos. God's mercy meets us where we are. And every time He would come to us, He would always bring with Him peace that we are longing. Pangalawa, napaisip ako na kaya ngang gawin ng Diyos na mabuhay mula sa kamatayan, siguro naman kaya niyang pakinisin yung kanyang balat mula sa mga sugat at peklat. Pero napansin ninyo, Jesus chose to retain the wounds. Jesus chose to show His wounds. Bakit? Sapagkat ipinapakita po ni Jesus ng kanyang mga sugat, hindi po tanda ng kahinaan. Ang kanyang sugat, bunga ng pagmamahal. Ang kanyang mga sugat na bunga ng pag-ibig ay naging daan ng awa at habag. Tayo po mga tao, aminin natin, ayaw natin ng sugat. Ayaw natin ng peklat. Sa katunayan, pag meron tayong sugat o peklat, sebo de macho ang katapat niyan. Itinatagoy, kinukubli yung bawat sugat. Pero ngayong linggong ito, parang sinasabi ni Jesus, huwag natin ikahiya yung sugat natin kung yung sugat ay dahil sa pag-ibig. Huwag natin itago yung ating peklat kung yung peklat dahil sa awa at habag. Ipinapakita sa atin ni Jesus na kahit siya'y sugatan, pwede niya tayong pagalingin. At parang ganun din sa atin. Kahit tayo ay sugatan, pwede tayong maging daluyan ng biyaya at pagpapala. Pwede tayong maging daan ng kapayapaan at biyaya. Alam niyo, isa po sa mga pumuno ng puso ko noong nakalipas na mahal na araw, no? Madami naman talaga nangumpisal. Bukod po doon sa mga araw-araw nating pangungumpisal, bukod po doon sa ating kumpisalang bayan na ginanap, no? Pero isang kumpisal po ng isang, hindi ko alam kung parishioner natin siya o kung taga saan, na hindi ko po makakalimutan. Pagkatapos po ng misa, sabi niya, Father, ng kumpisal, Father, pwede po bang pa-embrace? Sabi ko, sige po. Lumabas ako ng kumpisala, no? Nagyakapan kami. Alam mo, sabi niya, Father, ang bilis lang pala. Ang dali lang pala. Sabi ko, ano pong ibig niya sabihin? Father, sabi niya, ang tagal ko po bago nakapangumpisal dahil bit-bit ko yung mabigat sa puso ko. Pero ngayon, ang dali-dali lang pala, pinatagal ko pa. Napakabilis lang pala, pinaghintay-hintay ko pa. At hindi ko makakalimutan yung sinabi niya. Sabi niya, Father, ngayon pong alam ko ang pakiramdam ng gumaan yung kalooban. Ngayong alam ko po yung pakiramdam ng taong napatawad sa kanyang kasalanan. Siguro, Father, ito po yung babaunin ko para patawarin din siya. Only those people have experienced how it is to be forgiven can only forgive truly from their hearts. Kaya nga po, alam niyo yung sakramento ng kumpisal, it is not so much about our sinfulness. Ito hindi lamang tungkol sa ilang beses natin ginawa ang isang masama, kundi ang pagdiriwang ng kumpisal ay pagdiriwang ng awa at habag ng Diyos. Kaya siguro po, no, kung kanina, yung practical na ibigay yung kapayapaan, siguro ang pangalawang take-away na pwede nating matutuhan, go to confession on a regular basis. Aminin natin, tayo mga Katoliko, iniipon natin yung mga kasalanan eh.
Kukumpisal ako pag kumpisalang bayan nilang. Iniipon ba? Pero kagaya nga po nung nakausap ko, sabi niya, Father, ang tagal ko pong bit-bit to sa puso ko. Bakit kasi pinatagal-tagal ko pa? Ang bilis lang pala. At ito po yung pangalawang paalala sa atin ng ating pagdiriwang ngayong linggong ito. Ang mga sugat, hindi dapat itinatago. Ang mga peklat, hindi dapat ikinahihiya. Ang mga sugat ng bunga ng pagmamahal ay dapat ipinaparamdam. Kaya nga hindi ba anong sabi? Ang mga sundalo, habang nasusugatan sa bawat gera o laban, tumatapang. Pero kakaiba sa ating mga tagasunod ni Jesus, hindi dapat tumatapang, kundi mas lalong nagmamahal. Pangatlo, natunghayan natin ang karakter ni Tomas. Habang buhay na lamang natin maaalala na siya ay nagduda. The doubting Thomas. Pero pansinin niyo, there's a kind of movement in his life. From his doubting towards living in faith. Pero sabi na ilang mga Bible experts, yung bang daw pong kawalan ng paniniwala ni Tomas ay hindi po galing sa kawalan ng pananampalataya. Hindi siya naniwala, hindi lamang dahil wala siyang paniniwala kay Jesus. Hindi. Yung kanyang kawalan ng paniniwala ay bunga ng matinding sakit na kanyang pinagdaanan. Sabi po ng psychology, hurt people hurt people. Those who are hurting people were hurt themselves. Kaya alam niyo, aminin ko po sa inyo bilang pari, yun po isa sa mga pamantayan ko sa buhay. If I encounter difficult people, normally tayo kapag yung tao, hindi natin gusto, hindi natin type, we shy them away. We shun ourselves. Pero ako hindi po eh. Minsan isipin ko, bakit kaya masungit to? Bakit kaya parang mahirap siyang pakisamahan? Ano kayang pinagdaanan niya, bakit siya nagkaganyan? At alam niyo, awa ng Diyos, minsan malalaman ko, kaya pala siya masungit nung bata iniwanan ng magulang. Kaya pala siya ganun. Kasi minsan din siyang napagbintangan. Kaya pala ganun yung kanyang ginagawa dahil ito ang kanyang pinagdaanan. At yun po yung nangyari kay Tomas. Natatandaan ninyo yung dalawang alagad na papunta sa Emmaus? Ang sabi ng isa, siya pa naman ang inaasahan naming maghahango sa amin sa kahirapan. Yung nangyari po kay Tomas, he felt so frustrated. Tumaya, ibinigay ang lahat, naniwala. Pero unti-unting nakita ng kanyang mga mata, pinahirapan ang idol namin. He has this feeling of lost. He has this feeling of being a loser. Na parang naniwala kami, anong nangyari? Kaya ngayon si Tomas, sabi niya, hindi ako maniniwala. And why fuss over the wounds? Bakit kinakailangan makita yung sugat? Bakit kinakailangang maipasok ang daliri sa tagiliran? Dahil ba si Tomas masokista? Gustong-gustong nasasaktan? Hindi. Since he was hurt, since he was frustrated, he wanted to be very sure. Ayaw niya ng masaktan. Ayaw niya ng malungkot. Bakit? Kapag napatunayan niya yung sugat, masasabi niya, yung Jesus na namatay, ang siyang Jesus na bumabalik. Yung Jesus na aming iniwanan, ang Jesus na muling dumarating sa piling namin. Kaya nga po kanina, sabi ko nga po, ang pagdiriwang na ito, hindi lamang isang kapistahang ating inaalala, kundi ginagawang daluyan. Kaya yung pangatlong take-away natin, mga minamahal kong mga kapatid, kapag naka-encounter po kayo ng taong masungit, huwag kagad sasabihin, sama ng ugali niyan. Kapag po nakaharap tayo ng mga taong mahirap pakisamahan, huwag kagad sasabihin na, ayoko sa taong yan. You must also understand where they are coming. What are their wounds? Ano ang kanilang pinanggagalingan? Bakit sila nagkakaganyan? Sapagkat bahagi po ng habag at awa ng Diyos, ang unawain ang ating kalalagayan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, tatlong takeaways ang ating babaunin. Una, ang biyaya ng kapayapaan.
Hayaan nating hilumin ni Jesus ang bawat sugat natin sa biyaya ng kapayapaang ipinagkakaloob sa atin. At ang biyaya ng kapayapaang libreng ibinabigay, libreng ipagkaloob sa bawat katabi at kakilala natin. Pangalawa, huwag ikahiya ang sugat. Huwag itago ang peklat. Sapagkat ang mga sugat ni Jesus ay paalala, hindi ng kanyang kahinaan. Ang mga sugat ni Jesus ay tanda ng kanyang tagumpay ng dahil sa pagmamahal. Kaya kapatid, kung sugatan ka dahil sa pag-ibig, huwag mong itago yan. Sapagkat ang mga sugat na bunga ng pagmamahal ang siyang magdadala sa atin sa kalangitan. At panghuli, ang awa na ating natanggap, pinapadaloy, pinaparanas. Kapag naka-encounter ka ng taong mahirap mahalin, laging tatanungin, ano kaya ang nangyari sa kanya? Bakit siya nagkaganyan? Sapagkat ang totoong awa at habag, hindi lamang nakaugat sa pag-ibig. Ang totoong awa at habag, nakaugat sa pag-unawa at pagtanggap. Nang sa gayon, kaya din nating sabihin, Jesus, I trust in you. Amen.